Nandito ako ngayon sa lumang abandonadong racing ring kung saan nag-crash si Lightning McQueen. Panurin natin ang video ng karera. Grabe, si McQueen ay malakas ang tama at lumipad palabas ng racing ring. Kaya kailangan nating maghanap sa gubat na malapit lang sa racing track para malaman natin kung nandito si Lightning McQueen at baka kailangan niya ng tulong natin. Tara na! Halika, tingnan mo! Meron doon! Grabe, oo! May nakapulang bagay doon. Pero ano kaya yon? Grabe! Ito ay isang likurang spoiler at nakasulat dito ang Rust Ease. Bahagi ito ni Lightning McQueen. Tingnan mo yan larawan. Parehong pareho ito. Pero tingnan mo, baluktot dito. Medyo sira na at puro gasgas na rin. Ibig sabihin, malakas talaga ang tama. Kaya parang totoo lahat ng ito. Nandito talaga si Lightning McQueen. O baka naman nandiyan pa rin siya sa gubat na yon. Kaya magpatuloy tayo sa paghahanap. Isa lang ito sa mga parte ni Lightning McQueen. Baka may iba pa sa gubat na yon. Uy, tingnan mo, akala ko gagamitin ko pa metal detector ko. Pero nakita ko na agad, parang bandila ito. Parang bandila ng karera. Oo, grabe. Hood ng easy car na may kalawang. Grabe, hindi ka panipaniwala. Totoong hood ito ng kotse mula kay Lightning McQueen. Sobrang lakas ng impact kaya nawala yung likod at harap niya. Oh, mabigat talagang discovery itong hood ng kotse na to. Pero hindi ko pa rin alam. Totoong McQueen ba yon o parang peke lang? Hindi ko alam. Kailangan pa nating makahanap ng mas maraming pyesa. Kailangan nating malaman kung nasaan ang kotse. May naisip na akong paraan para dito. At ngayon, pwede tayong gumamit ng lumilipad na drone para hanapin si Lightning McQueen. Yung buong kotse, hindi lang yung spoiler o yung hood ng kotse. At baka matulungan pa natin siya. Lipad na tayo sa himpapawid. Hanapin natin si Lightning McQueen. Ngayon, mataas na ang drone ko. Nakikita natin ang isang abandonadong racing stadium. At yan ang gubat kung nasaan tayo. Tingnan mo, dapat nandito tayo sa bandang ito. Kailangan nating hanapin si Lightning McQueen gamit ang lumilipad kong drone. At may nakikita ako. Uy, kotse yun! Siguradong isa yun sa mga kotse. Si Lightning McQueen kaya yun o hindi? Lapitan natin para malaman. Hindi si Lightning McQueen yon, si Mater mula sa Cars. Kailangan nating tumakbo papunta roon para hanapin siya at tanungin kung nasaan si Lightning McQueen. Ibaba na natin ang drone at ituloy ang pakikipagsapalaran. Kailangan nating hanapin si Mater at pagkatapos hanapin si Lightning McQueen. Tara na! Kailangan nating hanapin si Mater. Ganito ang itsura niya, kaya siguradong mahahanap natin siya. Pero ano yun? Merong isang bagay na berde dito. At hindi ito bahagi ni Lightning McQueen. At hindi rin bahagi ni Mater na hinahanap natin. Grabe mga pare, pinto ito ng kotse. At kung hindi ako nagkakamali, ang kotse na ito ay kay Chico Fix. Ganyan ang itsura niya. Isa pa siyang karakter mula sa Cars. Hindi lang si McQueen ang nasaktan, nasugatan din ng iba noong nagkaroon ng banggaan sa karerahan. Grabe, ilagay na natin ito. Teka, ano? Grabe, no? Kotse ng piston yun. Ang pinaka-importanting parangal na makukuha mo lang kung ikaw ang mananalo sa buong kampyonato. Kaya lahat ng kotse, lahat ng karakter mula sa Cars, tulad ni Chico Fix, tulad ni Lightning McQueen, pinapang-arap nila yung kotse na yon. Mga kaibigan, pero sa totoo lang, isulat nyo sa comments kung sino ang paborito nyong karakter. Gusto nyo ba si Lightning McQueen, si Mater, o baka naman si Chico Hicks ang paborito nyo? Isulat nyo sa comments kasi si Lightning McQueen ang paborito ko. Kailangan din natin siyang hanapin, kaya tara na! Ngayon, mag-concentrate tayo sa paghahanap kay Lightning McQueen. Si Mater muna kasi malapit lang siya. Tingnan mo, parang may nakita ulit tayo. Mukhang hood ng kotse yan. Grabe oh, hood ng kotse yan ni Chico Hicks. At andyan pa ang sikat niyang bigote. Grabe! Kaya pala sumali rin si Lightning McQueen sa kareran yon kasama si Chico Hicks. Baka naglalaban sila at baka sila rin ang dahilan ng banggaan ng mga kotse. Kaya ngayon, kailangan nating maghanap sa lahat ng lugar. Hanapin natin sina Lightning McQueen, Chico Hicks at Mater. Diyan lang sila malapit.
Tara mga pare, bilisan natin. May nakita akong kung ano sa puno. Grabe! Isa itong traffic light na bumagsak mismo sa puno mula sa taas. Kay Lightning McQueen ito dahil may number na 85 dito. Parehong-pareho ito sa traffic light niya. Ibig sabihin, sobrang lakas ng impact ng aksidente ng kotse pagkatapos maaksidente ni McQueen sa racing ring. Kaya lumipad ang traffic light niya at napunta mismo sa punong yon. Ibig sabihin, siguradong kailangan niya ng tulong natin. Kailangan natin siyang hanapin sa loob ng gubat na yan at kailangan natin tulungan si Lightning McQueen. Uy, isa pa yung parte. Nandito sa bandang ito ang traffic light at ito ang harapang bahagi ni Lightning McQueen dahil nandito ang sticker niya. Ay, grabe! Ang liwanag talaga. Oo, ito ang orihinal na lightning mula kay Lightning McQueen. Sige, lagay natin ito sa tabi. Pero sigurado akong bahagi talaga yan ni Lightning McQueen. Pareho lang yan doon sa isa. Kaya tama ang direksyon natin. Siguro kailangan natin pumunta doon para makahanap pa ng mga bagay na konektado kay Lightning McQueen. At nasaan si Mater? Nandun din siya sa banda ron. Kaya tara na! Tara na! Parang may nakikita ako. Parang may asun na parte dito sa lumang puno. Sandali, ano yun? Wala pa akong nakitang kotse na ganyan. Pero nakasulat dito, Dainuco Gino Company. Hindi ito piyesa ng kotse. Bahagi ito ng Dynaco News helicopter. Dapat talaga ganyan ang itsura niyan. Oo, piloto ako ng helicopter. Pasensya ka na, para masyado kitang nabigyan ng trabaho. Pero mga pare, kung makakakita tayo dito ng piyesa ng Dynaco News helicopter na ganyan talaga ang itsura, nandun din siya sa pelikula. Nakita ko talaga siya. Ibig sabihin, naapektuhan din siya pagkatapos ng banggaan. Siguro sobrang lakas ng banggaan kaya napalipad ng mataas si Lightning McQueen. Kaya nahawakan niya yung helicopter at kaya ito bumagsak dito mismo. Matindi talaga ang epekto ng banggaan na naranasan ni Lightning McQueen. Kailangan nating hanapin si Mater para malaman ang totoo. So, kailangan pa rin ni Lightning McQueen ng tulong natin? Uy, tingnan mo, may isa na namang natagpuan. Hindi. Kilala ko ang gulong na yan. Nakasulat ditong Lightyear. At pula ito. Original na brand ng gulong ni Lightning McQueen yan. May gintong singsing dito at pulang disc dito. At tingnan mo sa litrato ni McQueen. Parehong-pareho ang gulong ng kotse niya. Kaya ngayon, masasabi ko na lang na talagang nagkadurug-durug si McQueen. Ngayon, lahat ng piraso ay nakakalat sa gubat malapit sa racing track. Kailangan kong iligtas at tulungan si McQueen, pero kailangan ko muna siyang hanapin. At mga pare, kung nanonood pa rin kayo at gusto nyo pa ng ganitong content, mag-subscribe na kayo! Mag-subscribe kayo ngayon na! Napaka-importante nito! Kung gusto nyong tulungan ko si McQueen at ang iba pang mga karakter, mag-subscribe na kayo ngayon, please! At huwag kalimutang mag-like! Uy, nakikita ko si Mater. Siya yung Mater mula sa Cars. Oo, siya nga. Mga pare, tingnan nyo. Siya si Mater. Siya talaga ang totoong Mater mula sa Cars. Hindi ako makapaniwala. Ang totoong Mater mula sa Cars. Grabe ito. Grabe talaga. Siya yon. Tingnan nyo, totoo yan. Sinasabi na si Mater yan. Grabe. Hello, Mater. Fan mo ako. Fan ako ng Cars. Pinakamahal ko si McQueen, pero mahal ko rin si Mater. Meron siyang malaking hook para hilahin ang mga kotse. Yung totoong malaking hook para hilahin ang mga kotse mula sa Cars. Ang ganda ng mga mata niya. Meron siyang original na mga ngipin. Pero ano yun guys? Tingnan niyo yung malaking itim na mansa ng langis. Siguradong langis yan. At lahat ng langis na yan galing kay Mater. Ang lupit nun! Grabe. Guys, sa tingin ko, alam ko na kung bakit nagkaroon ng aksidente sa karerahan na nakita natin dati. Nandoon si Mater sa ring. Nagmamaneho siya sa track at nagiiwan siya ng maraming itim na mansa ng langis. Pero alam nyo naman, madulas talaga ang mga mansa ng langis.
Kaya nag-crush si na McQueen at Chico Hicks kasi nadulas sila. Nadulas at nadulas sa mansa ng langis. Grabe! Oh, hindi maganda ang kondisyon ni Mater. Palagi siyang nagiiwan ng mga mansa ng langis at wala pang hood. Siya ba talaga ang orihinal na Mater? Bakit hindi siya nagsasalita? Buhay pa ba siya? Uy, Mater! Mga pare, di ko gets yun. Nahanap natin ang totoong Mater sa Cars. Pero hindi siya nagsasalita. Naiintindihan na natin ang dahilan ng aksidente sa kotse sa racetrack. Pero bakit? Hindi siya nagsasalita. Baka hindi na siya buhay. Baka hindi siya original. Hindi ko alam. Pumasok tayo at tingnan natin. Oo, napakasama ng kondisyon ng loob nito. Pero parang galing ito sa mga sasakyan. Pero bakit hindi natin subukan paandarin at imaneho siya? Bakit mo naisip na magandang ideya ito? Subukan natin paandarin at imaneho ang totoong Mater mula sa Cars. Ang astig talaga nito, Diyos ko! Talagang sira na ang kotse na ito. Pero gumagana pa rin! Ang galing nun at ang labo rin! Ang labo nun! Oh my God! Woo-hoo-hoo! Oh yeah! Tulad ng alam mo, si Mater ay isang professional na reverse driver. At ngayong pagkakataon, sinubukan din namin ang reverse driving. Sa kabuuan, labo talaga nito. Nakakita kami ng maraming bahagi ng mga kotse at nakakita kami ng totoong Mater na may lahat ng magagandang detalye at talagang parang totoong original na Mater mula sa Cars. Pero may isang hindi maganda, hindi siya nagsasalita. Kaya siguro medyo peke siya, pero maganda naman ang itsura. Hindi ko alam. Gusto kong malaman ang mga opinyon ninyo. Isulat nyo sa komento mga kaibigan, pero kailangan ko pang ituloy ang investigasyon. Subukan nating kolektahin lahat ng mga parte na nahanap natin na yon at pag-isipan natin kung paano. Lahat ito ay konektado kay Lightning McQueen para maintindihan kung si Lightning McQueen ba ang original o peke gaya ni Mater. Kaya balik tayo, nakolekta ko na lahat ng mga bagay na nahanap ko ngayon at lahat sila ay mukhang orihinal na mga parte mula kay Lightning McQueen. Itong spoiler sa likod na may nakasulat na Rust Easy, yung original na pulang spoiler ay talagang parang parte ni Lightning McQueen. Tingnan pa natin ibang parte. Itong orihinal na parte ay siguradong kasya sa ilaw dito, orihinal na gulong. Oo, swak na swak sila sa isa't isa. At syempre, sobrang sira, parang sunog. Oo, tingnan mo yung malalaking itim na marka. Siguro, gawa rin ng sunog ang mga ito, pati na rin itong orihinal na parte. Swak na swak sila sa orihinal na traffic light. Kaya itong tatlo o baka apat na parte ay siguradong galing talaga sa totoong Lightning McQueen. At nagkaroon nga ng sunog. At nagkaroon ng banggaan. Ang weird nun! Kung si Mater na nakita natin dati ay hindi pala yung orihinal. Hindi siya gumagalaw, hindi siya sumasagot. Totoo bang orihinal si Lightning McQueen? Kasi halos 1/4 bahagi lang niya ang nahanap namin, pero hindi yung buong kotse. Baka yung Lightning McQueen na yon ay pareho lang na peke, tulad ng Mater na nahanap natin dati. O baka buhay pa si Lightning McQueen at siya talaga ang orihinal dahil di pa rin natin siya natatagpuan. Siguro kailangan pa nating ipagpatuloy ang paggalugad natin sa gubat na ito. Kung gusto mong makita yon o makakuha pa ng videos tungkol kay Lightning McQueen at iba ko pang pakikipagsapalaran, mag-subscribe ka na ngayon. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito. Pangarap kong maabot ang 5 milyong subscribers. Kaya mag-subscribe ka na ngayon. Pakiusap, pakiusap, pakiusap. Ang pangalan ko ay Slave. Salamat sa panonood. Magdadala pa ako ng ganitong content para sa inyo. Kita-kits mga kaibigan. Ngayon, kailangan kong kolektahin ang mga bagay na ito at hanapin si Lightning McQueen. Sige, alamin natin ito.